Hanggang kailan o Pinagkaiba ng Ano ang mga patnubay at jabay who are considered mysterious class suspension. ano ang mga bukas na Ano ang mangyayari? ano ang quarantine? Ano ang quarantine? Ang quarantine ay ang pagbubukod ng mga taong may nakakahawang sakit. Ang layunin nito ay mas mapababa ang posibilidad na magkahawaan ng mga tao. At sa COVID-19 naman, lahat ng taong nakakaranas ng sintomas ay inirekomenda na mag-self-quarantine at mag-observe ng social distancing. Sa Pilipinas, may dalawa tayong sinusunod na community quarantine. Ang una ay ang general quarantine kung saan ang mga tao ay makakagalaw lamang sa loob ng kanilang border. Ito ay maaaring isa sa barangay, munisipalidad, syudad o maaaring probinsya. At sa enhanced community quarantine naman, ito ay aming i-discuss sa inyo. hanggang kailan o kailan ipapatupad ang isang ordinansang enhanced community quarantine. So sa mga hindi pa nakakaalam kung kailan talaga ipinatupad ng gobyerno natin ang isang enhanced community quarantine, ito ay nagsimula noong March 17 hanggang April 12 para din maiwasan na mas lalong lumala o dumami ang kaso ng may COVID-19 sa bansa. Pinagkaiba ng enhanced community quarantine sa general community quarantine. Ang enhanced community quarantine ay total lockdown o mas mahirap na bersyon ng quarantine sa ilalim ng mas mahirap na quarantine. Mahigpit na ipinag-uutos ng gobyerno ang pagkulong sa bahay sa lahat ng sambahayan at pagsuspende ng mga linya ng transportasyon. Ito ay mas mahirap kaysa sa general community quarantine at nalilimitahan lamang ang paggalaw ng mga tao na ma-access ang mga pangunahing pangangailangan. Ang mga pagtitipon ng masa sa pinahusay na panahon ng community quarantine ay mananatiling ipinagbabawal. Ano ang mga patnubay at jabay sa pagbiyahe at transportasyon kung nasa quarantine? Muna ang pagbiyahe ng mga pampasarong sasakyan ngayon. Pero hindi naman po lahat ng lugar dito sa Pilipinas ay bawal po ang pagbiyahe ng mga pampasarong sasakyan dahil po sa mga kumakalat na virus. Pero lagi lang po natin tatandaan na kapag tayo ay may importanteng lakad or gagawin, dapat lang po natin na sundin ang mga tuntunin na pinapatupad sa atin ng gobyerno. Who are considered as health and emergency frontliner workers during the enhanced community quarantine period. Our frontliners are public health workers and private health workers. Public health workers, lahat ng employees ng Department of Health, DOH hospitals, hospitals of local government units, provinces, cities, and rural health units. Private health workers, na hindi limited ang kanilang medical professionals, kagamitan, as well as their service providers, health workers, and volunteer of Philippine Red Cross and World Health Organization. Mysterious class suspension and what areas are covered. Noong Marso 9, President Rodrigo Duterte issued a proclamation number 922, nagdeklara na ang ating country ay nasa ilalim ng state of public health emergency. Ang class suspension ay extended hanggang April 14. Patay sa memorandum na release ng Malacanang noong Marso 14, ang ukol sa COVID-19 suspension advisory announced extended class suspension, public schools covered by class suspension due to the novel coronavirus. The question is there a work suspension? Dahil nga sa tuluyang pagkalat ng coronavirus ngayon sa ating bansa ay hindi natin maiwasang maapektuhan ang trabaho ng ating mga manggagawa. Kaya ang gobyerno ay nag-implement ng yung tawag ng work from home, which is hindi naman totally work suspension. Work from home with the exemption of PNP, AFP, Philippine Coast Guard, Health and Emergency
frontline services, and border control, which should ensure skeletal workforce. Skeletal workforce, ito yung tinatawag na minimum number of employees na kinakailangang mag-operate ng business o anumang klaseng trabaho sa mga ganitong sitwasyon. Mas makabubuting sundin natin ang pamahalaan dahil para rin ito sa ating kabutihan at kaligtasan. Thank you. Ano ang mga bukas pa na mga businesses ngayon kahit delikado na sa panahong ito? Ngayon, bukas pa yung restaurant, mga coffee shop, mga bakeries, smoothie bars, at meron pang iba. Sa ngayon, bukas pa ang ating simbahan para sa ating mga panalangin o nais tayong hiling o ano dapat sa ating buhay. Sa ngayon, bukas pa rin po ang ating mga market para kung dapat may bibilhin tayo o pangangailangan tayo, bukas pa rin po ang ating tindahan. Private establishments providing basic necessities such as those related to food and medicine production shall be allowed to operate or remain open. Among businesses that are allowed to operate are Publiko, merkado, supermarket, mga pamilihan, tindahan, hospital, medical clinics, farmasya at gamot, paghahatid serbisyo, food preparations, gasoline station, funeral interment services, outsourcings, telecommunications, gamit at pasilidad, bangko, manufacturing and processing plants of basic foods. ano kung kailangan kong pumunta sa aking trabaho, ngunit wala akong pribadong sasakyan. So sa ngayon, sinuspendido ang transportation, negosyo pa rin na magbibigay ng pansamantalang tirahan para sa mga manggagawang kailangan na mag-report sa kanilang mga trabaho sa panahon ng quarantine. So, ayon nga sa Departamento ng Transportation ay tungkulin nilang bumuo ng isang sistemang serbisyo sa transportation ng point-to-point para sa mga manggagawang tulad na lamang ng healthcare and emergency responders dahil nga sinuspendi ang pampublikong sasakyan. Filipinos who will go out as a tourist to any destination shall not be allowed to leave the country. No, it's because it's extremely important that you follow the rules of a home quarantine. Gusto man nating umalis sa kaguluhan ito kahit nahihirapan na tayo, but the more we disregard the rules of a home quarantine, mas lalo tayong stuck sa ating mga bahay. Kaya dapat nating alagaan ang ating mga sarili, ang mga pamilya natin, mga kaibigan natin, and the community as a whole. Kaya panatilihin na sa bahay na lang tayo kung maaari, huwag na umalis sa mga bahay kung hindi man lang gaanong importante, or which means cancer. So please be strong and stay at home and God bless us all. Ano ang mangyayari kapag nag-violate sa guidelines ng Enhanced Community Quarantine? Okay, so ano nga ba ang mangyayari kapag hindi sumunod sa guidelines ng Enhanced Community Quarantine? So ayon sa ating Executive Secretary na si Salvador Mijaldea sa Palasyo, ang hindi daw sumunod sa guidelines ay maaaring maging subjected to both criminal and appropriate action ayon sa batas. So meaning, maaari kang arestuhin or makulong kapag ikaw ay hindi sumunod. So, sabi naman ni Justice Secretary Minardo Guevara, hindi aarestuhin ng mga law enforcers yung mga violate na lumabas-pasok sa quarantined area, pero maaari rin silang pigilan ng ating mga law enforcers. At sa mga taong hindi sumunod na nag-assault, bribe, or slander sa ating mga law enforcers ay maaaring maging warrantless arrest ito. So, ayun nga, iyon ang mangyayari kapag hindi ka sumunod sa guidelines ng Enhanced Community Quarantine.